Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang dibuka, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalibang na galing ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at bantao, ay hinggil sa issue ng selebrasyon ng bagong taon 2024. Ngayong January 2024. So, Happy New Year to all. Maligong bagong taon sa lahat at mula dito sa bansang Pilipinas at hanggang sa buong mundo. Muli ay idadaos ang taon-taong selebrasyon ng ng taon at magsisimulang muli ang lahat ng buong taon 2024. So yun. So tayo ay muli ay ating pagdiriwang kaya taon-taon na pagpapalit ng taon na panibagong simula muli tayo in this another year. So traditional na ginagawa ng lahat sa iba't ibang panig ng mundo mula Pilipinas na ipagdiwang ang pagsalubong ng bagong taon. Kanya-kanyang handaan at party at iba't ibang kasiyahan at pagkakaisa ang isinasagawa ng iba't ibang bansa at mga sa iba't ibang parte ng mundo. Siyempre, celebration ng bagong taon, traditionally, lahat siyempre nagsasaya sa pagsalubong ng bagong taon. So mamaya nila. Di ba? Papalit yan yung countdown na sinasabi. So, syempre lahat nagsasaya, nagtitipon para salubungin yung bagong taon. So, in peace talagang marami sa bawat mga bansa ay syempre at ang buong mundo ay nagkakaisa in this celebration of a new year. So, ang Human Rights Promotion sa maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang matao. Sa isyong ito ng pagsalubong ng bagong taon ay nakikisa tayo dito at binabati natin ang lahat ng maligong bagong taon 2024 at ating hiling sa taong ito ay umiral ng lubos ang karapatang pantao, kapayapaan at pagkakaisa ang bawat bansa ay magkaroon ng mabuting pamahalaan na maglilingkod at kaagapay ng mamamayan sa buong buhay. So tayo ay syempre bumabati tayo ng bagong taon at is natin na syempre umiral yung kapayapaan sa buong mundo. So bawat tao mula dito sa bansang Pilipinas ay mamuhay ayon sa karapatang pantao. So yan ay ginagawa na ng ating United sa Sustainable Growth. So para lahat makapamuhay ayon sa karapatan. Kasi hindi naman lahat namumuhay ayon sa karapatan maski dito sa bansang ito. So ito ay unti-unting kinakamit pa ng ating bansa o pinatutupad karapatang pantao. So, yan. At syempre, unity and peace. Yan. At prosperity, syempre. Yan. Peace. Na nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa, digmaan. Israel, Ukraine, Russia, Nigeria. Napakaraming bansa naglalaban. At may mga internal conflict pa. Syempre. Is natin yung kapayapaan at magkaisa yung mga tao. Diyan. At saka, matigil ang digmaan. So, marisol sa usaping pangkapayapaan. So sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos yung bawat mga liderato in peaceful solution. So yan. Ang United Nations ay naway maging matibay sa pagpapairal ng mga bansa. Siyempre, pagpapairal ng kapayapaan sa mundo at kaunlaran at naway maisagawa nito ng lubos ang mandato nito at misyon nito. Isa sa mga dapat na magkaroon ng mahusay na yung United Nations. So sana sila maging matibay yung ating United Nations at ito ay makapagpahiran ng mandato nila. Siyempre magkakaisa ng bawat mga bansa, kapayapaan. Kaya nangyayari ngayon, medyo talagang magagawol ng ating United Nations in kung paano nila mapag-uusap yung mga bansa na naglalabanan at nagkakaroon ng problema doon sa amanda ng United Nations para magkaroon ng kapayapaan sa pagkakaisa. So yun. Kaya sana yun ay maging matibay ang ating UN at
magkaisa doon na talagang umiral yung kung ano yung dapat na pagkakaisa para sa kapayapaan dahil sa everybody should support UN, bawat mamamayan, hindi lang yung mga leader. So ating hinikayat ang lahat mula sa kapamalaan na paigtingin ang pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Kristo ay tayo ayon sa ilalim ng pag-aari ng kanyang kapamalaan at kalooban ng Diyos mula sa pagtalima ng mabuting balita at lahat ng kanyang gabay sa atin. So bilang Kristiyano Katoliko, hinikayat natin yung bawat mga bansa pananampalataya sa Diyos at ito'y maging gabay doon sa kanilang pagpapairal ng kanilang kapamahalaan at pailalim siyempre sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Even though you have a universal government na, na, na pinamamalaan ng lahat ng mayroong paniniwala, siyempre paunahin. So ngayon, ating hinikayat sila, yung bawat mga kapamalaan, kayo ay lingkod ng Diyos na kayo dapat ipagpailan. So kung maging gabay niyo banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo in spreading good governance at syempre yun. So sa gabay ng Panginoon sa Kristo naway umiral ang mabuting pamahalaan sa bawat bansa mula sa Pilipinas. Sa ating pananalig, umasa tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa pamamagitan ng bugtong ng Panginoon sa Kristo laban sa anumang kasamaan o libil na sintay at anumang hirap at kinaharap sa buhay. So sa gabay ng ating banal na Panginoon sa Kristo, banal na Panginoon Diyos, hindi tayo pabayaan. So tayo ay kaya niya yung buong mundo, lahat naniniwala o hindi, makapamuhay ng mabuti at makasunod doon sa kanyang kalooban at doon sa kanilang itinakda ay makakaisa doon sa kaligtasan. So yun lahat ay umiral yung magabayan ng Diyos sa mga tao sa pagtupad o pagsunod sa kanyang kalooban sa mabuting balita. So maging matibay at bansa at bawat isa at ang buong bansa mula kapamalaan sa pagtataguyod ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos, maging gabay sa pamalaan ng Panginoong Diyos at Kristo Jesus sa pagpapairal ng pasya upang may sagawa ito ng matuwid at walang bahid ng pang-abuso at kasama o hindi patas na isagawa ito sa pamamahala. So yun yung pamahalaan para maging gabay ang banal ng Panginoon Diyos para makapamahala ito ng fair justice yan. Matugon nila yung karapatan ng tao. So within that ay maging maayos yung pamamalakad compare yung ating mga kapamahalaan. So yung mga tao mapapamahalaanan nito ng mabuti, magagabayan niya dun sa kanilang pamumuhay siya. Kaya ang nagawa ng gobyerno na ganyan. Ang Diyos ay itinalaga talaga yan, ginawa ng Diyos yan at yan ay hindi basta inimbento lang ng tao. God blessings of wealth and prosperity and material in this world is being for all. Kung kaya't mag-ibayo tayo ng pananalig upang hindi tayo maligaw ng marami upang ang yaman at ang mundong ito ay lamang ang makinabang o gamitin sa pansariling kapakanan at internet. So sana yung itong mundong nilikhaan niya na ito ay maisabdyo natin ng prayer at hindi ito laman ng ilang mga tao. Kaya nga yung ginagawa ng UN na sustainable goals, so everybody will have share in this world na biyaya sa atin naman. Yun naman dapat para hindi tayo nagkakaroon ng mga hidwaan para kung tayo ay magkakaisa doon sa lahat. Kasi yung iba, syempre gusto sila lang yung bumuhay nung manungya at sila yung may kapangyarihan parang sila yung pinapanginoon, sila yung hari, sila yung mas mataas. Yung iba kasi ganun ang gusto ng pamumuhay. So parang ikaw yung boss, alila mo yung lahat. Maganda yun, di ba? So dapat nga ang tulungan ng ating Panginoon sa Kristo, kung ikaw yung namumuno sa pamahalaan, ikaw yung maglilingkod. Hindi kasi kapaglingkod naman natin yung pamahalaan, pero binibigyan natin sila ng posisyon. Tagapagpasunod, paglilingkod. Maging tagapagpasunod ka ng mamamayan, pero hindi para pag-interesan mo at sakimin mo yung authority na binibigay sa'yo. Kagaya na halimbawa, pinamamahalaan mo ay magpaparehas ng pamumuhay
Ang ginawa mo, ikaw na yung mga mayaman. Hindi naman maganda yun, di ba? So, sa lahat ng kapamalaan at nanunukulan dito at maging sino mang mamamayan na nakalalabag at abuso ng karapatang pantao o pagbatas at anumang kasamaan ay magbago na. Kayo ba kung sundin ito karapatang pantao at matuwid na pamumuhay at magpairal ng mabuting pamamahala at mabuti at makadiyos na pamumuhay at gabay at aral ng mabuting balita. So yun, yung mga nasa pamalaan, yung mga naliligaw na landas, maging mamamayan na umaabuso sa kanilang tungkulin, nagiging kriminal, so magbago na. Maging open nga rito yung bagong taon, at hindi naman ito yung bagong taon lang ka mamumulat para magbago. Araw-araw, limili sarili mo at pilitin mo na makapagbago kung ikaw ay nakagagawa ng hindi mabuti. Maraming bagay yung nagdudang hindi mabuti sa isang tao. Dapat natin baguhin lalo na nakakaperwisyo ko ng ibang tao at para lamang sa sarili mong kapakanan. So, hindi maganda yon. Sarili mong kapakanan ng mga kapanalig mo, pero may piniperwisyo kang tao sa maling paraan, di ba? So, mali yun. So, dapat palaging pairalin yung mabuti, makadiyos, at pilitin na makapagbago at mamuhay ayon sa mabuting balita at sumusunod. So, dapat ganyan tayo mamuhay. Susunod tayo sa pamalaan, generally, at syempre, dahil mabuti, nakasunod sa pamalaan, at lalong-lalo na sa mabuting balita. O gabayan ng Diyos. Kung nagagabayan ng Diyos yung mga nanunungkulan sa pamalaan, gayon din yung mga mamamayan, so makasusunod ka doon sa makapagpapairal ka ng mabuting pamamahala at makapamumuhay ka ng mabuti kung magagabayan ka ng mabuting balita. So ang pamumuhay iba ka sa pagtupad ng kalooban ng Diyos o paggawa ng mabuti o matuwid, kung kaya maging matatag at kayanin na maisagawa ang matuwid o mabuting pamumuhay. Sa gayon, kung maiiwasan natin ang kasamaan ay magdudulot ito ng kapaan at mabuting pamumuhay. So, yung pamumuhay natin, ano yan? Sinasabi nga ng Bible, pakikibaka yan. So, tayo ay nakikibaka sa mabuting pamumuhay sapagkat naglipa na yung kasamaan. Especially this world, ito ay, siyempre, ito ay tukso yung marami kung hindi ka magiging mahusay sa pagharap sa mundong ito na gusto mo, kagaya ng mundo nagbibigay sa iyo ng wealth. So, sinasarili, sinasakit. Diba? So, yan ang naging masama. So, kaya tayo ay tuparin natin yung kalooban ng Diyos, mamuhay tayo ng matuwid, mabuti. So, magdudulot ito ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat. So, ngayon, kung ikaw ay mamumuhay ng labag sa batas, mamumuhay ka ng pansarili mong interes, so, gulo yan. Dahil halimbawa, nagsama-sama, mamuhay para doon sa ganito. So, gulo, kakalabanin mo yung grupo naman na gusto naman ng ganito. So, ngayon, nagiging political class ngayon yan, no? Economic class, ng gano'n, na nagkakaroon ng problema at nagdudulot nga ng level ng society. Dahil nga sa sama-sama sila sa ganong klase ng, ito yung gusto natin, halimbawa, na politika, ekonomiya. So, nagko-conflict na yon because doon sa interest, mayroong naiiwan, mayroong yumayaman na economic way. Lagi talo yung walang pera kasi sa hostage, sa politics pa lang yung may pera yung nakakapakuran. So kaya dapat ay maging fair in everything. So kaya halimbawa, para maging fair, iba man yung ating mga matutugon yung karapatang bansa kasi in human rights, if everybody live in human, anumang politika yan, mamumuhay kayo sa mabuti. Yung anong nangyayari kasi, kapag naipatupad na, halimbawa ang isang politika, hindi nila tinutulog yung karapatang pantao. So kung hindi mo tutugunin yung karapatang pantao, mayroong maiiwan, mayroong yayaman na yayaman. So dapat, pag tinugon mo yung karapatang pantao, you live fair through from human rights. Life, yun ba, from the human. So kasi kapag lahat tayo, pantay-pantay makapumuhay, hold to our rights. So, yun ang pinakamaganda ron. Kasi wala maghihirap, kasi namumuhay tayo sa karapatan. So ngayon, kung hindi tutuparin yun, at hindi mamumuhay ayon sa karapatan, so may problema. Mamumuhay yung iba na mahirap, nasa poverty. Yung ilan naman na nagtatamasa, lalong-lalo na, sinasamantalan nila yung kapangyarihan, kung meron silang kakilala o sila nasa kapangyarihan, sila yung yayaman na yayaman. So yung iba na namumuhay doon sa hindi ayon sa karapatan, so mahirap. So ngayon kung namumuhay tayo doon sa karapatan,
So, makakawala tayo dun sa poverty at everybody lives good. So, magkakaroon ng kapayapaan sa inyo labanan. So, ganun yung maganda ron. Kaya, kaya dapat tayo ay mamuhay na matuwid mula sa lagay ng buhay para maging fair tayo forever. So, muli, maliwanagan yung Banal na Santa Maria at mula pamahalaan at Pilipino at talimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahalan ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mga Pilipino ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon makabumuhay tayo ng payapa ayon sa karapatang ng tao, maunlad at ay may kaligtasan espiritual. So ayan, tayo ay makabayan ng ating Banal na Santa Maria, maliwanagan, siyempre ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, Espiritu Santo. Sa buhay natin yung mabuting balita. Kung may sa buhay natin yung makasusunod tayo sa pamahalaan, yung pamahalaan, makapamamahala ng mabuti yan. So, ang maging resulta niyan, so, mamumuhay tayo ayon sa karapatan, maunlad, mapayapa. So, ganun. At higit sa lahat, may kaligtasang espiritu tayo from following the government. And aside from that, ay siyempre yung kabuuan ng gabay ng mabuting balita. Kasi hindi lang pagsunod sa kung susundin mo lang yung gobyerno, hindi ka pa rin maliligtas sa iyong espiritu. Kundi, dapat mas malawak. Kasi pwede namang nakasusunod ka sa pamahalaan, masama naman yung ugali mo sa ibang paraan. So, hindi pa rin makadiyos yun. So, dapat ay from following the government and good governance and then the others at yung iba pang mga aral na mabubuting bagay sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual. So, each part na tayo ay magkaroon ng pagkasa kaligtasan from following the government kasama sa aral ng ating paligtayan. So yun, Happy New Year, manigong bagong taon sa inyong lahat at naway maging ligtas ang lahat sa pagsulubong sa bagong taon at syempre ating sundin yung executive order at 28 o yung iban yung firecracker. So iwasan yung mga illegal na firecrackers na magdudulot ng hindi mabuti sa ating kalusugan, buhay na magpapahamak sa atin o maglalagay sa peligro sa ating buhay o ibang tao. So iwasan natin na tayo maperwisyo at makaperwisyo. So stay safe, stay good, and have a God blessing for all. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsuboy sa mga karapatang tao sa linggo ito hinggil dito sa mga isyong ating tulungan sa ating sibil na karapatan dito sa pagdiriwang ng bagong taon. Magandang hapon sa inyo lahat at